Ipapakain tayo ng ating mga alagang baboy. Nag-iingay na sila. Tingnan po ninyo kung paano kami magpakain. Tsaka mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ganun lang kadami yung bigay namin. Okay? Oh yeah, 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 oh yeah. So ayan po mga kapatid, kumakain na sila. Tingnan nyo po yung behavior at attitude nitong mga ito, kung paano sila kumain. So ang type ng feeding program po namin, naka wet feeding po yan sila. Tingnan nyo po yung pagkakaiba. Ito po sila ay mga malapit na pong ibenta. Nasa finishing stage na po ito sila. So tingnan nyo po kung gaano sila karahan kumain. Ang binigay lang po natin dyan ay 3 kilos. Okay? At kung tutuusin, dapat po more than 5 kilos na ang kain nila sa kada isang meal. So ang pagpapakain po namin dito, umaga at saka hapon lang. Tapos wet feeding, meron lang yan sila mga patubig. Ayun, tsaka may water drinker lang po yan sila. So kung tutuusin, ang kain dapat nito more than 5 kilos na kada isang kain, and then sa hapon ganun din. Pero nakita nyo po yung kain nila, napakahinhin nilang kumain. Ngayon ipapakita ko po sa inyo, ito finishing stage na po yung isang batch namin. Tingnan nyo po kumain ito sila. Ito po ay kaka-transition lang nila ng grower. Ano po, siguro mga 2 days pa lang nung nag-transition sila ng grower galing po ng starter. At 3 kilos lang din po ang binigay ko po dito. Pero 6 po ito sila. Kung tutuusin, ang kain na po dapat nito ay more than 1 kilos na kada isang ulo. Pero dahil nasa transition period nga po, binabaan lang muna natin ng konti para nang sa ganoon maubos lang nila yung pagkain at hindi po ito masayang. Pero tingnan nyo po, kaka-transition lang. Kita nyo kung gaano sila kahab-hab kumain. Ayan o. Yan. At compare naman po dito sa mga ito. Nag-aagawan nga, pero makikita nyo mamaya, pakita ko sa inyo, mas mabilis makakaubos yung nandun sa kabila na 6 kesa dito sa 5 ito. Kung tutuusin, dapat mas malakas ito silang kumain kumpara dun sa 6. Kasi yung binigay ko doon 3 kilos lang din, and din dito binigay ko 3 kilos lang din. Pero mas mabilis po yun kumain kesa po dito sa mga ito. Kaya kung tutuusin, yung suggested na feeding program, mahalaga po yun na nasusundan. Pero importante din po na tinitingnan natin yung capacity po ng ating mga alaga, yung behavior nila kapag pinapakain natin sila. Nang sa ganon, malaman natin kung gaano lang baka talaga dapat yung ibigay dun sa pagkakataon na yun. Kagaya po nito, dapat marami na ibibigay ko dyan. Kaya lang dahil hindi sila ganun kahab-hab kumain, sayang yung pagkain. Nasisira lang dyan, napapanis lang, umaamoy lang. Baka mag-cause pa ng hindi maganda sa katawan nila. So nagbibigay lang po tayo ng sakto. Ibig sabihin, hindi din po nasusunod yung feeding program kahit na meron pong nakalista na dapat sundan. Titingnan din po natin yung behavior ng ating mga alaga. Okay? At ito po sila ay kompleto po ito ng maintenance, kompleto po ito ng purga, kompleto po ito ng vitamina, kompleto po sila ng patubig. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, ayan sila. Ayan. Napakahinhin kumain. Hindi pa nila na halos nakakalahati yung pagkain. Sabay ko lang po yun silang binigyan. Tsaka itong mga ito. Tingnan nyo po kung paano ito sila kumain kumpara po doon. Ito kung tutuusin, pwede ko na pong damihan, pwede ko na dagdagan. Kaya lang dahil nasa transition period pa lang po sila, para hindi din manibago yung sikmura nila, yung bituka nila dun sa klase ng pagkain, dinadahan-dahan lang po natin. Okay? Tingnan nyo, mas hab-hab itong kumain kumpara po doon sa may kabila. So yun po, maganda na meron tayong feeding program, pero mahalaga din po na tinitingnan natin yung behavior ng mga alaga natin sa tuwing nagbibigay tayo ng pagkain, upang nang sa ganoon hindi ho masayang yung effort natin, hindi masayang yung pagod, at hindi din po masayang yung pagkain. Kasi baka mamaya binigay lang natin dyan, hinayaan lang natin dyan, hindi naman pila nakakain. Lalo na po at
Kung ang type ng pagpapakain nyo kagaya itong sa amin, wet feeding, so okay lang sana kung naka dry feeding siya tapos may automatic feeder dyan, babalik-balikan lang nila yun. Kaya lang kung ganito po yung klase ng inyong kulungan, ganito yung klase ng inyong setup sa inyong backyard farm, so mahalaga na binabantayan po natin yan para hindi po sayang yung pera. Ano po, so yun lang po, at thank you po sa inyong lahat. Okay. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, huwag mong kalimutang i-click yung subscribe button bago matapos itong video na ito. Okay? At huwag mo din kalimutang panoorin yung mga video na lalabas dyan sa may gilid ng screen mo. Sa ganon, maging updated ka dun sa mga latest video na ina-upload namin. Masundan mo yung topic, masundan mo yung series na ina-upload namin sa channel na ito. So, yun lang muna. Para ngayong araw, God bless, happy farming, see you next time. Remember, you don't get it twice. The time of your life